Magsipo tayo sandali. Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Noong isang araw, meron akong nabasang magandang quotation na tingin ko'y magandang paalaala sa atin ngayong araw ng Pentecostes. Ang sabi doon, "In Bethlehem, God is with us. In Calvary, God is for us. In Pentecost, God is in us." Uulitin ko. In Bethlehem, God is with us. Kasi nakatawang tao ang Diyos. In Calvary, God is for us. Kasi ibinigay ng Panginoon ang kanyang anak para sa ating kaligtasan at hindi kaparusahan. In Pentecost, God is in us. Sapagkat sa pagbaba ng Espiritu Santo, binigyan niya ng buhay ang simbahan. Magandang paalaala po yan sa atin ngayong araw po ng Pentecostes. Sapagkat sa araw na ito sinasabi natin ay birthday natin bilang simbahan. Hindi lamang pinapaalaala po sa atin na tayo ay simbahan. Kung hindi paalaala rin sa atin ng Pentecostes, ano ba yung inaasahan sa atin bilang simbahan? Anong uri ba talaga tayo dapat maging bilang simbahan? Tatlong bagay po yung paalaala sa atin ng Pentecostes ayon po sa ating mga pagbasa ngayon. Una, ang paalaala sa atin ay bilang simbahan, tayo ay misyonero. Bilang simbahan, tayo ay misyonero. Yan daw yung ating nature bilang simbahan, ang pagiging misyonero. Kaya po sa ating ebanghelyo sa ngayon, ano ang sabi dito? Si Jesus tumayo sa gitna ng mga alagad at ang sabi niya ay, "Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko kayo." At pagkatapos, hiningahan ni Jesus ang mga alagad at ibinigay sa kanila ang Espiritu Santo. Yung sinabi ni Jesus, "Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko kayo." Kaya yan po yung unang paalaala sa atin. Bilang simbahan, tayo ay misyonero kasi tayo ay sinusugo lagi ni Jesus. Pero maganda po itong ating ebanghelyo. Sapagkat nung si Jesus ay dumating, ang sabi ng ating ebanghelyo, ang mga alagad nagtatago at nakapinid ang pintuan. Puro lahat naman tayo, may mga pakakataon, mas madali na manatili sa isang lugar kung saan tayo ay safe, kung saan tayo ay comfortable, kung saan tayo ay bihasa, kung saan tayo pakiramdam natin hindi tayo pwedeng masaktan o hindi tayo pwedeng makaranas ng mga pagsubok o paghihirap. Pero sa ating ebanghelyo, si Jesus tumayo sa gitna ng mga alagad. At pagkatapos sila ay hiningahan para sila ay isugo ni Jesus bilang kanyang mga alagad. Yan po yung unang paalaala sa atin. Hindi pwedeng bilang simbahan, tayo ay nasa loob lamang ng gusaling ito. Hindi pwedeng bilang isang simbahan, ang ating lamang ginagawa ay kung ano yung saan tayo komportable, kung saan tayo biyasa, kung ano yung ating ginagawa taon-taon at paulit-ulit lamang ang bagay na yun. Sabi nga natin, ang Espiritu Santo ay hininga. Kapag sinasabi nating hininga, andiyan yung wala tayong control kung saan tayo dadalhin ng Espiritu Santo. Pero ang pinakamahalaga, yung tayo ay laging handa. Bilang simbahan, handa tayong isugo ng Espiritu Santo kung saan kailangan ating ipangaral si Kristo. Kasi baka may mga pakakataon, nagiging autopilot yung ating pagiging isang simbahan. Kaya paulit-ulit yung ating ginagawa, paulit-ulit yung ating mga programa, at nawawala na tayo ng creativity. Yan ang unang paalaala sa atin. Bilang simbahan, tayo ay mga misyonero. Sinusugo ni Jesus dahil tayo ay kanyang hiningahan ng Espiritu Santo. At kung paanong siya sinugo ng Ama, sinusugo tayo ni Jesus hindi sa mga bagay na komportable sa atin, hindi sa mga paraan na gusto natin.
Kasi kapag nandoon ang Espiritu Santo, wala tayong control kung saan niya tayo dadalhin. Alam po nyo, noong 2013, si Pope Francis nagbigay ng kanyang kauna-unahang apostolic exhortation. Ang pamagat ay The Joy of the Gospel. No, kasi para kay Pope Francis, kapag maliwanag sa iyo ang mabuting balita, puspos ka ng galak. No? Pero ang hamon ni Pope Francis ay kapag puspos ng galak ang iyong puso, ang iyong kalooban, hindi ka nananatili sa iisang lugar lamang. Ikaw ay sinusugo. Ikaw ay nagiging misyonero. At ang sabi ni Pope Francis ay ito, I prefer a church which is bruised, hurting, and dirty because it has been out on the streets, rather than a church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security. Parang sinasabi ni Pope Francis, bilang simbahan, huwag tayong matakot na lumabas. Bilang simbahan, huwag tayong matakot na masaktan. Bilang simbahan, dapat hindi tayo kontento na nakaupo kung saan tayo nandoroon. Kaya nga bilang simbahan, ano ang paalaala sa atin? We go where we are being called. Kung saan tayo tinatawag at dinadala ng Diyos para maging tagapamalhagi ng kanyang mabuting balita, dapat tayo ay laging handa. Una, bilang simbahan, tayo ay misyonero kasi tayo ay laging sinusugo. Pangalawa, paalaala po sa atin, bilang simbahan, ang ating buhay ay ang Espiritu Santo. Yan po yung ating ikalawang pagbasa. No, ano ang sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Hindi masasabi ninuman na si Jesus ay Panginoon kung hindi dahil sa Espiritu. Iba't iba ng kaloob, pero iisa ang Espiritu na nagkakaloob nito. At bandang huli ng ating ikalawang pagbasa, ano ang sinasabi doon ni San Pablo? Na tayo ay parang isang katawan. Pag sinabi nating katawan, iba't ibang bahagi. Pero ano ang sinasabi doon? Iisang Espiritu ang nagkakaloob. Pero magandang paalaala po yan sa atin. Kasi bilang simbahan, wala tayong buhay kung wala sa atin ang Espiritu Santo. Kaya nga po yung simbolo ng hininga, magandang kumakatawan niyaan sa Espiritu Santo. Kapag walang hinga, ibig sabihin walaya ang buhay. Alam po niyo, merong isang magaling na author, si Corrie ten Boom. Nung panahon ng World War II, marami siyang tinulungan ng mga Hudyo na makalaya sa Nazi concentration camp. Kaya marami ang humahanga kay Corrie ten Boom. Pero maganda yung kanyang paliwanag tungkol dito. Ang kanyang ginamit na simbolo or analogy ay yung simbolo ng guwantes sa kamay. Ito ang sabi ni Corrie ten Boom, I have a glove in my hand. The glove cannot do anything by itself. But when my hand is in it, it can do many things. No? Talaga naman, no? Walang silbi ang guwantes kapag wala doon sa loob yung kamay. Pero kapag nasa loob yung kamay, maraming pwedeng gawin yung guwantes. True, it is not the glove, but my hand in the glove that acts. No? Hindi naman talaga yung guwantes ang kumikilos, hindi yung guwantes ang tumutulong, yung kamay na nasa loob ng guwantes. Ang sabi ni Corrie ten Boom, we are gloves. Lahat tayo guwantes lamang. It is the Holy Spirit in us, which is the hand, who does the job. We have to make room for the hand so that every finger is filled. No? Baka kasi bilang guwantes, walang spasyo yung mga daliri ng guwantes. Kaya hindi na raw makapasok yung kamay ng Espiritu Santo. Ang sabi ni Corrie ten Boom, the question of Pentecost is not whether God is blessing our own plans and programs. Hindi yun ang question kung binabasbasan ng Panginoon yung ating mga programa at gawain bilang mananampalataya. Ang sabi niya, but the question is whether we are open to the great opportunity to which His Spirit is calling us. Open to the great opportunity
to which the Spirit is calling us. May pagkakataon na ibinibigay sa atin ang Espiritu Santo bilang guwantes na kanyang magamit. Pero wag nating kalilimutan, guwantes lang tayo. Hindi tayo yung kamay. Ang kamay ay ang Espiritu Santo. Kaya sa isang banda, maging bukas lagi tayo bilang simbahan sa buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos, ang Espiritu Santo. Tanggalin ang Espiritu Santo, tanggalin ang kamay, walang silbi ang guwantes. Huwag nating kalilimutan, sino ba yung ating buhay? Walang iba kung hindi ang Espiritu Santo bilang isang simbahan. Pero pangatlo po at panghuli, pinapaalaala sa atin na bilang simbahan, ang ating layon ay walang iba kung hindi magkaroon ng pagkakaisa. No? Sapagkat sa ating unang pagbasa, yan ang paalaala sa atin. Nung bumaba ang Espiritu Santo, ang mga alagad nagsalita ng iba't ibang wika. No? Pero maganda po yung paalaala sa atin. Bakit? Kasi ang biyaya ng Espiritu Santo ay hindi yung kakayahan na magsalita ng iba't ibang wika. Kasi aanhin mo ang iba't ibang wika kung hindi mo naman yaan naiintindihan. Kung sa ibang wikang yaan, nakakaroon ng away-away ng hiwalayan. Kaya po yung ating unang pagbasa, yun ang kabaliktaran ng nangyari nung panahon ng Tore ng Babel. Kasi yung Tower of Babel, yung mga tao nag-usap-usap, gumawa tayo ng pinakamataas na tore para lang sa gayon magkaroon tayo ng pangalan. No? Kanilang kinaligtaan ang Panginoon. Ang kanilang inisip ay magkaroon sila ng pangalan. Yung sila ay makilala. Kaya nga ano ang nangyari doon sa Babel? Sila'y ginulo ng Diyos. No? Kaya nasira yung tore ng Babel. Kasi kapag yung ating lamang iisipin ay gagawa tayo ng pangalan natin, masisira tayo. Magkakaroon lagi ng kompetisyon, nakakaroon lagi, wala yung kooperasyon, kung di comparison. Kaya nga yung pong ating unang pagbasa, ano ang sinasabi doon? Ang binubunga ng Espiritu Santo ay iba't iba man yung wika, pero nakakaintindihan. Tandaan po natin, ang pagkakaisa ay hindi katulad ng pagkakapare-pareho. Unity is not uniformity. Kasi baka minsan iniisip natin bilang simbahan dapat uniform tayo. Pare-pareho tayo ng iniisip, pare-pareho tayo ng ginagawa, pare-pareho tayo ng kinikilos. Hindi yun ang gabay ng Espiritu Santo. Kung hindi bilang simbahan, magandang paalaala sa atin, meron kang biyaya na iba sa iyong kapwa. Hindi kinakailangan mag-compare, hindi kinakailangan mag-compete. Kasi kung alam mo na ikaw ay biyaya, dapat makita mo na yung kapwa mo ay biyaya din. Kaya nga, ang biyaya ng Espiritu Santo ay pang-unawa. Bakit? Kasi po ang Espiritu Santo ay ang pag-ibig ng Ama at ng Anak. Kapag mayroong pag-ibig, mayroong pang-unawa. Tandaan po natin yan. Kasi hindi natin mauunawaan yung ating kapwa na iba sa atin kapag wala tayong pag-ibig. Kasi kapag meron tayong pag-ibig, meron tayong respeto. Kapag meron tayong pag-ibig, meron tayong kabukasan. Kapag meron tayong pag-ibig, hindi natin pagpipilitan yung gusto lamang natin. Kasi kapag wala yung pag-ibig, makakanya-kanya. Kapag wala yung pag-ibig, masisira ang pamilya o komunidad. Yan po yung pangatlong paalaala sa atin. No? Bilang simbahan, hangarin natin na magkaroon ng pagkakaisa. Pero kapag sinasabi nating pagkakaisa, hindi yan pare-pareho. Iba't iba po tayo ng biyaya. Iba't iba tayo ng ugali. Iba't iba tayo ng paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Pero dahil merong Espiritu Santo, merong pag-ibig. At kapag merong pag-ibig, merong pang-unawa at merong pagkakaisa. Merong magandang sinabi si Saint Francis de Sales tungkol dyan. Ang sabi niya, when you encounter difficulties and contradictions, no? Normal yan, di ba? Difficulties and contradictions sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad, sa simbahan, normal yung contradictories, difficulties and contradictions. Ang sabi ni St. Francis de Sales,
when you encounter difficulties and contradictions, do not try to break them. Do not try to break them. Kasi agad-agad iniisip natin, sirain, tanggalin, putulin kaagad. Do not try to break them. Ang sabi niya, but bend them with gentleness and time. Bend them with gentleness and time. Kasi baka may mga pakakataon, napapansin natin na mayroong pakakaiba ang bawat isa. At ayaw natin yun. Pero ano ang sinasabi ni St. Francis de Sales? Bend them. Tignan natin, subukan natin, kausapin. Kasi kapag hindi handang makipag-usap, kapag nandoon lagi yung yabang, wala yung kabukasan, wala ring pangunawa, wala ring respeto, at wala ring pagkakaisa. Ang Espiritu Santo is bending us, is not breaking us. Hindi tayo binabali ng Espiritu Santo. Kung hindi tayo ay binabaluktot ng Espiritu Santo para magamit tayo ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, ngayong araw na ito, bilang simbahan, 3 bagay ang paalaala sa atin. Lagi tayong misyonero, hindi pwedeng autopilot. Let us remain creative and let us remain open to where the Spirit is leading us. Pangalawa, bilang simbahan, the Spirit is our life. Tayo ay guwantes lamang. Pag wala sa atin ang Espiritu Santo, kahit maganda ang guwantes, wala ya ang silbi, wala ya ang magagawa. At pangatlo, bilang simbahan, hangarin nating magkaroon ng pagkakaisa. At magkakaroon lamang ng pagkakaisa kapag mayroong pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ang magpapaunawa sa atin na bagamat tayo ay iba-iba, pero dapat nandoon ang respeto at kabukasan para sa ating kapwa. Amen.